Hello, hello guys. Good morning muna rito at good evening diyan. Ito pag-usapan naman uli natin ngayon dalawang clips ang ating kuwentuhan ngayong umagang ito. Umaga pala rito, gabi diyan. What the heck. Sige, pakinggan natin ang mga clips na ito at ating kuwentuhan. Okay, let's go. Tumistigo sa flood control scam ay ito naman si Orly Gudesa. Wala naman siyang nakabinbing warrant pero Ayan kay Orly Gutesa. Sabi, sino kausap rito? Si John Vic, no? Sige. nagpatulong na rin po ba ang Senado sa pag-locate sa kanya? Hindi naman. Wala pang tumatawag sa akin. Wala pang formal request. Pero si Gutesa parang fake eh. Grabe ka naman makaparang fake. Mukhang mali naman yung sinabi mo ron, ano? Mali naman yung sinabi mo ron, SILG. Yung sabi mo na parang fake si Gutesa, mali yun. Unfair para sabihing parang fake si Gutesa. Hindi yan masarap sa kalooban, lalo na ni Marco Beta. Tsaka maling-mali. Sasabihin mo ba naman na parang fake? Mali yun, mali. Hindi siya parang fake, SILG. Ang totoo niyan, fake talaga. May paparang-parang ka pa eh. Ikaw naman, pabayaan mo naman saktan sa LG yung mga loob ng mga nila Marco Beta. Tsaka nila Mike Diferensya. Puro may sayad ang utak nun. Kaya okay lang yan. Diretsahin mo na, fake talaga yan. May decision nga ang korte, di ba? Na fake, pati yung kanyang mga affidavit, fake. Kaya nga hindi na makasipot eh. Malamang-lamang tinago na yan nila Mike Diferensya. Tsaka ni Mr. 2K aka Marco Beta. Kaya tama, yan. Fake yan sa LG. Ikaw naman, no. Huwag mo nang sabihin parang fake. Fake talaga yan. Okay? Pero i-maintain natin. We'll wait for the Senate na lang. Wala pa silang request sa amin. Huwag mo lang hintayin mag-request. I-monitor mo na. Alam naman sa LG, bilib na bilib ako sa'yo eh. Seryoso hindi ito sarcastic bilib tayo kay SILG Kita nyo naman yung mga content ko patungkol sa kanya, lalo na ngayon meron siyang, segue lang tayo meron na naman na dalawang foreigner na si Raul ang hinuli nila. At mapapagaya naman yung kay Vitali. Kumbaga, yabang na iyak later. Pero maganda itong nangyaring ito na mga pinaghuhuli ni SILG, itong mga foreigner na bumababoy sa ating bansa at sa ating mga kapwa Pilipino, no? Na at least nakikita ng mga ibang mga foreigners na, oy, mahirap magloko sa Pilipinas, seryoso pala yung mga yan. At wag nating babuyin ang mga yan, di ba? So, ito ay nagbibigay ng warning, hindi naman takot kundi warning, sapagkat ilan lang naman itong mga siraulo talaga mga foreigner na ganito. Hindi kaya itong mga foreigner na itong mga nahuli na naman na dalawa ni SILJ, didilis. Hindi kaya mga didilis din yun. Anyway, sige, tuloy tayo. So, kudos kay Secretary John Vic. At siya nga pala almost zero na ang kidnapping for the past 6 months natin Wala talagang kidnapping na halos na nangyari. So, ang galing. So, yun kaya kailangan rin naman natin, suportahan natin si SILG, no? Sige. You mean fake po? Kasi napaka-inconsistent ng statement niya, yung mga sinasabi niya. At sinabi ni Saldi, hindi nagko-coincide eh. Hindi talaga. Malayo talaga, hindi nagka-coincide ang kanilang mga statements. Kasi nga parehas sinungaling, di ba? Mahirap talaga pag parehas sinungaling, Talagang hindi talaga magtutugma eh. Unlike ng pag nagsasabi ka ng totoo, kahit anong paikot-ikutin talagang yun at yun ang resulta eh. Wala kaming makitang yung katulad yung nakita sa ibang channel na yung conduction sticker ng mga bag, late pala, ibang date na binigay niya. Yung pinagdalahan ng pera ni Gutesa, house under construction, na 2 years na hindi ginagamit yung sticker. Kaya nga eh. Hindi, ang dapat sisihin dito ay yung mga yung gumawa ng script. Kasi palpak yung kanilang mga scriptwriter. Oy, Mike Diferensya, sabit si Po, tsaka itong anong pangalan nito?
Marco Beta, humanap kayo ng bagong scriptwriter nyo dahil mukhang bobo yung mga nakuha nyo. Tsaka mahina mag-research, napapahiya tuloy kayo. Yung mga ganyang klaseng inconsistencies, talaga makikita mo na medyo doubtful ang kanyang mga statement. Hindi, yan ka na naman ang labo mo naman sa LG. Pinupuri lang nga kita Ngayon, yung statement mo malabo rin. Sabihin mo ba naman na medyo malabo? Direktahin mo na. Kanina ko pa sinasabi, direkta na. Huwag na medyo, talagang malabo. At malabo pa sa sabaw ng pusit, ganon! Ganon ang dapat salita. O, di ba? O, yan. Mismong si SILG na nagsabi malabo talaga tsaka fake talaga mga statement nito ni ano pangalan ito ni Gutesa. Kawawa naman tong mga to, no? Hirap na hirap sila ng paghanap ng butas o pagbato kay Kong Martin. puro iyak ang inaabot. Ang dami ng kapapalabas ninyo hanggang ngayon na tinatawanan lang kayo ni MR. Wala pa rin kayong maiba tong solito, no? Wala talaga kayong maiba to, basta imbento. Imbento na kwento. O sige na, punta tayo sa next natin. Tek. Ito. Mahal na mahal ni Sarah ang tatay niya. O yan, pakinggan natin ang sinabi nito ni Montulfo alam ko napanood yun na ito, pero himay-himay natin ang sinasabing ito ni Montulfo dito kay Meow Meow. Yung pupunta-punta sa The Hague si Sarah. Nung araw yan, binabastos niya yung tatay niya Totoo naman. Guys, ewan ko sa lahat ng mga sumusubaybay sa akin pati sa mga live ko. Matagal ko na itong kinikwento sa inyo na itong si Inday Sayad ay galit sa kanyang tatay at binabastos. Hindi lang si Inday Sayad, pati ang mga kapatid niya, ang magkakapatid ay mga bastos talaga ito sa kanyang tatay. Wala itong mga respeto at hindi talaga nito mga ito ginagalang. Kaya itong pagpunta-punta ni tama, pakitang tao lang yan. Ever since naman yan, pasawayan si Sayad Nakagalit nga yan, di ba? Dahil si Sayad nga ay, di ba, INRAPE, di ba, ginahasa. Tapos walang aksyon yung tatay. Paano magkaka-aksyon yung tatay? Kilala naman ng tatay kung sino ang bumira sa kanyang anak. O di ba? Ayun lang, siyempre may political capital siya. Pag pupunta sa The Hague, ibig sabihin na mahal yun. Yes, pakitang tao. Yung political capital niya, siyempre, pag pinakita niya sa tao, lalo sa mga taga-suporta ni Fentaboy, di, sa kanya, matutuwa, tuwan-tuwa, sasabi, wow, mahal na mahal nung anak yan, ang mag-ama. Kung hindi nyo lang alam. Sabi nga ng ating puting kabayo, dati ba, di ba? Kami nagkikwentuhan ng puting kabayo, tapos kinikwento ko sa inyo, di ba? Sinabi ko sa inyo na walang respeto yan si Sayad sa kanyang ama. Hindi lang si Sayad, lalo na si Pulong, saka si Basti, lahat yan mag-aama. Walang respeto yan sa kay Fentaboy. Paano ba naman nilang re-respetuhin si Fentaboy? Alam naman nila yung gawin ni Fentaboy. Yun ang mahirap sa isang ama. Kapag alam ng anak ang iyong mga kalokohan, baka nga mawalan ng respeto. At yan ang nga nangyari kay Fentaboy. Real talk tayo rito Tatay, hindi mahal na mahal ni Sarah ang tatay niya. Tama! Hindi naman talaga. Dati pa. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Sabi siguro ni Meow, ito na nga po ang sinasabi ko, napahamak na ako. Nanira-nira ako kay Rason, siniraan ko yung napakaraming congressman, tapos ganito pala ugali nung sinusuportahan ko, nagpabola ako, tapos iniwanan ako sa ere. Sa sarap kasama nila ako, sa paninira kasama nila ako ngayon ako na lang ang nag-iisa. Nagsisisi na si Meow Meow, mukhang mauubos ang siyam na buhay. Hoy, Meow Meow, ubos talaga ang siyam na buhay mo dyan. May paparating ka pang 33 or 31 cases ng plunder Mukhang sasampahan ka ng lahat ng kasapi ng NUCP ba yun? Mukhang sasampahan ka. Walang-wala. May tinanong ko nga si Digong noon. Sabi ko, Bay, why do you allow your daughter to disrespect you? Sabi niya, hayaan mo na. Sabi ko, hindi naman talaga kasi niya kaya. Si Fentaboy, wala rin niya kayang mga anak niya kasi nga, wala siyang mabuting halimbawa sa mga anak.
at wala siyang mabuting patutuong naipakita. Kumbaga hindi siya ano, hindi siya mabuting halimbawa sa kanyang mga anak at yung mga anak niya, mga naging kriminal din na kagaya niya kasi nga siya ay kriminal. So, ano yan family of criminals yan. Hindi lang yan basta may sayad, may saltik, talagang pamilyang kriminal. 'Di ba? Baboy ka na, hindi mo pa sinasagot. Baka being a father talaga. Wala, He's being patient lang with the daughter. No, hindi pagiging father because Fentaboy already knew itong mga na hindi siya naging mabuting ama. Alam niya yan sa sarili niya na wala siyang kabutihang halimbawa na naipakita sa kanyang mga anak. Kaya baboy-babuyin man siya, wala na siyang magagawa. Dahil simula bata, saksi ang kanyang mga anak sa kanyang mga kawalang hiyaan. Saksi sa kanyang mga pinagagawang EGK, sa korupsyon, di ba ga? At sa katakawan sa pera. Katunayan syempre alam na alam nila dahil nagkakamal din naman ng pera itong mga may sayad siblings na ito dahil sa kanilang ama. At yan ay malalaman natin sa mga darating na araw sa plunder case. Biglang segue sa plunder case na sinampa ni Sentry. Pag nagkabukasan ng bank accounts. Correct. So, back to him. O yun. Hanggang doon na lang. So guys, hindi mahal ni Sayad si Fentaboy. Tandaan nyo yan Ang kinukuha lang niya mga yung magkakapatid na yan ay ang simpatya ng mga taga-suporta ni Fentaboy because in reality, mas marami ang sumusuporta kay Fentaboy kaysa sa kanilang mga anak. Wala namang mga appeal itong mga anak nito Kumbaga, nadala lang ito ng dahil sa ama. So, yan. Kalokohan lang yung pagmamali. Puro pa kunwari lang yan kay Inday Sayad yan. Okay? So, eto. Punta naman tayo sa pangatlo. Eto, itapik naman natin itong si Sabit Sipon. FYI guys cancel yung kanilang mega rallying pinaplano sa January 31. Move daw, reschedule. Ang tanong, bakit na-reschedule? Kasi nga, mukhang wala silang makakuhang maraming tao. At kaya sabi nila, teka, baguhin natin ang plano. At ang plano po nila ay isabay sa February 25 na naman na rally. Siyempre, dahil wala silang makuhang tao, sasabay na naman sila sa rally ng marami. Yung sa EDSA Revolution Anniversary sa February 25. Okay? So yan ang binulong sa atin ng ating puting kabayo na yun daw ang plano. February 25 nila i-move. Okay? So bukayuin na agad natin ngayon para magbago ang isip at mas agahan nila para makita natin kung gaano talaga sila karami. Okay? So yun lang sa mga bobong didilis dyan ang tatay nyo ay karton. Manatili kayong mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!